Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Maaari niyo po bang pakitingnan, pakingitian, at pakibati ang inyong mga katabi ng good evening? Ayan. Mga kapatid, bago po tayo magsimula, gusto ko po kayong tanungin, masaya po ba kayo ngayong gabi? Kung masaya po kayo, mga kapatid, sumagot tayo ng malakas, "Salamat, Lord." Parang mahina. Kung masaya kayo, sumagot kayo ng "Salamat, Lord." Kung medyo mabigat ang inyong puso, sabihin po ninyo, "Kasama kita, Lord." Ayan, mga kapatid, biyaya na umabot po tayo sa ikasyam na gabi ng nobena misa natin sa karangalan ng ating pinakamamahal na patrona ng ating parokya, ang mahal na ina ng Peña Francia. Kaya naman, mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating pagdinilay, bigyan po muna natin ng isang papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya sa biyayang ito. Alam niyo, mga kapatid, may isang tanong po muli ako sa inyo. Sino po dito sa atin ang umiyak na sa kaniyang buhay? May naiyak na ba dito? Ayan, halos lahat naman po tayo, no? Huwag kayong mahiya. Kung umiyak ka na, ibig sabihin, tao ka. No? May umiyak sa atin dito dahil may mga problema na pinagdaraanan sa pamilya. May mga umiyak na dito dahil sa kakulangan sa pera. May mga umiyak na dito dahil sa pagod na kanilang nararamdaman. May mga umiyak na dito dahil nawalan ng kaniyang minamahal sa buhay. May mga umiyak na dito dahil parang hindi sinasagot ni Lord ang kaniyang dasal. At minsan, mga kapatid, ganito na tayo makipag-usap kay Lord. Sinasabi natin sa ating dasal, "Lord, bakit parang tahimik ka? Lord, naririnig mo pa ba ako? Lord, hanggang kailan itong aking pinagdadaanan?" Mga kapatid, kung iyan ang dasal mo, makinig ka sa ating ebanghelyo ngayon. Hindi po sinabi ni Jesus, "Huwag kang iiyak." Hindi niya sinabi, kapag nananampalataya ka, wala ka ng problema. Ano ang sabi niya, mga kapatid? Kayo ay iiyak at magluluksa, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ulitin nga po natin yon, mga kapatid. Ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ang luha na meron ka ay magiging biyaya. Yan ang pangako ni Jesus. Hindi niya iniaalis agad ang sakit na meron tayo. Binabago niya ito. At iyan po ang ibig sabihin ng resurrection. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyanong Katoliko po natin ay hindi magic. Hindi ito pray ka lang, bukas, solve na agad lahat ng problema mo. Hindi po ganun yon, mga kapatid. Ang pananampalataya na meron tayo ay paniniwalang kahit umiiyak ka ngayon, may ginagawa ng Diyos para sa bukas mo. Parang buto na itinatanim ng mga magsasaka, katulad ni San Isidro na ginugunita natin. Kapag ibinaon mo sa lupa ang buto, parang nawawala na. Tama po ba? Pero sa ilalim ng lupang iyon, may tumutubo na. Ganon din po ang mga luha natin. Mukhang sayang, mukhang walang mangyayari, pero sa mata ng Diyos, may tumutubo ng biyaya. At dito po pumapasok ang halimbawa po ng ating mahal na ina ng Peña Francia.
Mga kapatid, bilang siya ang patrona ng ating parokya, ilang araw na ba tayong lumalapit sa Kanya? Ilang araw na nga po ba tayo na nagdonobena sa Kanya ngayon? Pang ilan na po ulit to? Pang siyam, no? Opo, siyam na araw na. At sa siyam na araw na yon, mga kapatid, ano po ang mga daladala natin? Ang daladala natin ay mga kahilingan, mga pasanin, mga tahimik na iyak na meron tayo. Alam nyo, ang isang ina, kahit hindi ka magsalita, alam niyang nasasaktan ka. Tama ba, mga nanay na nandirito ngayon? Di ba? Mga minamahal na nanay, kahit hindi magsalita ang minamahal mo sa buhay, alam mong nasasaktan sila. Kaya naman, mga kapatid, kahit hindi tayo magpaliwanag, hindi tayo magsalita sa harap ng ating mga nanay, alam niya ang nararamdaman mo. Kaya yung iba dito, kahit hindi ka magsalita, tatanungin ka na lang ng nanay mo, "Anak, may problema ka ba?" Mga kapatid, ganyan din po si Maria. Kaya ngayong ikasyam na gabi, parang sinasabi po ni Inang Peña sa atin, "Anak, ibigay mo sa akin ang luha mo. Dadalhin ko kay Jesus." Sabihin nga po natin, mga kapatid, Inang Peña, ito ang luha ko. At sasabihin sa atin ni Maria, "Anak, dadalhin ko ito kay Jesus." Mga kapatid, baka may mga magulang na malayo sa anak, nagtitiis sa ibang bansa, umiiyak sa gabi. Ang sinasabi ni Lord sa kanila, hindi sayang ang luha mo. Baka may mga estudyante dito na bumagsak na at feeling nila tapos na ang lahat. Ang sinasabi ni Lord, hindi sayang ang luha mo. Baka meron po dito sa atin nawalan ng pinakaminamahal natin sa buhay at hanggang ngayon masakit pa rin sa ating damdamin. Ang sinasabi ni Lord sa iyo, hindi sayang ang luha mo. Baka may matagal na tayong iniindang sakit o may mga problema tayong hindi natin masabi sa iba. Mga kapatid, sinasabi sa atin ni Lord, hindi sayang ang luha mo. At kung naniniwala ka, sabihin nyo nga, may bunga ito. Mas malakas. Mga kapatid, ito po ang tandaan natin sa pagtatapos ng ating nobena. Kapag umiiyak ka, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kapag tahimik siya, hindi ibig sabihin wala siya. Minsan, tahimik ang Diyos dahil gumagawa siya nang himalang hindi mo pa nakikita. Kaya bago po tayo magtapos, hawakan po natin ang ating dibdib. Yung kanang kamay niyo po, ilagay niyo po sa inyong dibdib. At ngayon, isipin po natin ang dahilan ng mga luha natin. Yan ba ay problema? Yan ba ay sugat na meron ka? Yan ba'y mga pinagdaraanan mo? Yan ba'y pagkawala ng minamahal mo sa buhay? Ngayon, sabihin natin ng tahimik kay Lord, Panginoon, hindi ko man nauunawaan, nagtitiwala ako. At sabihin mo kay Maria ng tahimik, Inang Peña, samahan mo ako. Mga kapatid, darating ang araw, lilingon ka sa lahat ng mga iyak mo at sasabihin mo, Lord, salamat. Akala ko sinasaktan mo ako, pero inihahanda mo lang pala ako. Kaya mga kapatid,
Bilang pagtatapos ng ating pagninilay, lagi po nating pakatandaan, ang luha ay hindi sayang. Sa kamay ni Jesus, ito ay nagiging biyaya. Sa kandungan ng ina ng Peña Francia, ito ay nagiging pag-asa. Amen. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Muli, palakpakan po natin ang Panginoon.